Si Pagong at si Kuneho. Isang hapon, nagkita si Pagong at si Kuneho sa daan. Biniro ni Kuneho si Pagong sa kanyang maliliit na paa na naging dahilan kung bakit napakabagal niyang maglakad. Ano ba yan, Pagong? Napakaliit naman ng iyong mga paa. Hindi katulad ng akin, mahahaba. Kaya naman mabilis ako. Nainsulto si Pagong sa mga biro ni Kuneho. Sa kagustuhan ni Pagong na patunayang mali si Kuneho sa kanyang mga paratang, hinamon niya si Kuneho at nagsabing, "Kung gusto mong subukin ang aking kakayahan, bakit hindi natin daanin sa isang paligsahan? Maaaring mabilis ka, subalit malakas naman ang aking resistensya." Ang hamon ni Pagong. Anong paligsahan ang nais mo? Tanong ni Kuneho. Nag-isip ng mabuti si Pagong. Kung gusto mo ay unahan na lang tayong makarating sa tuktok ng ikatatlong bundok. Ang sagot ni Pagong. Relax si Kuneho sa hamon ni Pagong. Tiwala sa sariling magagapin niya si Pagong sa paligsahan. Bawat isa sa kanila ay nangumbida ng kanilang mga kaibigan upang saksiyan ang kagilagilasan na paligsahan. Kinabukasan, umagang-umaga, marami ang nagsidalo. Dumating ang kalabaw na minsan na ring nakalaban ni Pagong, at iba't iba pang mga hayop. Hindi magkamayaw ang mga hayop sa kasiyahan. Noon lang sila makakapanood ng ganoong klaseng laban. Ang unggoy ang nagbigay hudyat ng pagsimula ng paligsahan. Sa pagsimula pa lang ay naiwan na ng malayo si Pagong. Halos hindi na makita ni Kuneho si Pagong dahil sa kalayuan ng kanilang pagitan. Narating ni Kuneho ang tuktok ng ikalawang bundok. Hindi niya matanaw si Pagong. Mabuti pa ay mamahinga muna ako. Malayo pa naman si Pagong. Napakalayo ng agwat naming dalawa. Ang sabi ni Kuneho sa kanyang sarili. Naupo si Kuneho sa ilalim ng isang puno. Nang dahil sa kapaguran, hindi niya namalayang siya ay nakaidlip. Samantala, si Pagong ay nakarating sa tuktok ng ikalawang bundok ng magtatanghali. Inabutan pa niyang si Kuneho na humihilik. Himbing na himbing si Kuneho. Dala marahil ng kanyang kapaguran. Magdadapit hapon na nang matanaw ni Pagong ang rurok ng ikatatlong bundok. Malapit na siya. Noon pa lang, nagising si Kuneho. Tinanaw niya ang ibaba ng bundok sa pag-aakalang nandoon pa rin si Pagong, subalit wala pa rin. Sinimulan na niya muling tumakbo. Takbong walang pahinga. Laking gulat niya nang abutan niya si Pagong sa tuktok ng ikatatlong bundok na namamahinga na. Hiyawan ang lahat ng hayop. Lahat sila ay bumati kay Pagong. Si Kuneho naman ay hiyang-hiya sa nangyari. Humingi siya ng paumanhin kay Pagong sa ginawa niyang pang-iinsulto. Simula noon ay naging halimbawa na ng mga hayop na hindi dapat maliitin ang kanilang kapwa. Naku, Pagong, pasensya ka na sa mga nasabi ko sa iyo at kung nainsulto man kita, pangakong hindi na mauulit pa. Ayos na yun, basta't hindi mo na uulitin pa. At tuluyan na ngang nagkapatawaran ang dalawa. Hanggang sa muli, paalam!